Hebrews 3:12-15, easy English translation. Be careful, my Christian brothers and sisters, that none of you has an evil heart that does not trust God. Such a heart will turn you away from the God who is alive and active. Encourage each other daily, as long as it is still today, to be true to God. This is so that sin will not lead you away and your hearts become hard towards God. We are partners with Christ if we trust Him to the end, as we did at first. God is still saying, "Today when you hear me speak, do not make your hearts hard." That is what the people in the desert did when they turned away from me. The Pauline author continues his warning. He wants believers to avoid an evil, unbelieving heart, like the hearts that the Israelites demonstrated when they were too afraid to confront and take possession of the promised land. He writes, "Take care, brethren, that there not be in any one of you an evil, unbelieving heart that falls away from the living God." The phrase "fall away" means to rebel against God's command. The Pauline author is using the example of the Israelites' rebellion against God when they chose not to trust God and enter the promised land. This illustration is given as a warning to his audience to not rebel against the living God. To hear and not act is described as stemming from an evil, unbelieving heart. This would be a heart bent on pride, following our own way, rather than faith following God's way. In today's message, Brother Jun Makapobre talks about the hardness of the heart of the people of Israel. What is the meaning of unbelief and encouragement? The example of Christopher Columbus and Martin Luther. And what is the meaning of partnership? Therefore, since the first generation was disobedient, they did not gain the benefits that come with finishing the job God gave them to do. By application to believers today, if we question, doubt, and rebel against God, we are in danger of losing our reward that only comes through faithful obedience. Lack of belief in God is the reason that these Israelites did not enter the land. Our lack of belief in God could cause us not to enter His rest, meaning gain the reward of our inheritance. We gain the reward of our inheritance by doing everything we do in a manner that pleases God. Isa sa gireklamuhan sa Dios ang word nga unbelief. Repeat after me, unbelief. Amo ning gireklamuhan sa Dios. Kagdayon kun ari ni sa isa ka tawo masugot ka kag sa hindi, mareklamo gid ang Dios. Tungod kay seryoso ni nga sala sa tao. Kakunlang tao nimo ang impierno napuno ni sa mga tao nga diin nagmasakit sa word nga unbelief. Ano ang word nga unbelief? Ang word nga unbelief, repeat after me, lack of belief and faith in God and His provision. Kung ikaw imo makita gapang duha-duha ka, hindi ka magtuo nga din ang Dios siya makasarang sa pag-provide sa imo pagkinahanglan, isa ka sa gitog mga tao nga diin may unbelief, waay pagtuo, kulang sa pagtuo, kag walay pagsalig. Palakpakan nato na Ginoo. Amo na nga isa ka ilustrasyon, I would like to repeat it again and again. Nga din imo makita iya, nag-istoryahan ay sa tong ilustrasyon, gi-illustrate nga nag-istorya na ang maya kag ang gitawag nga tamsi. Siling ang tamsi migumaya kaluluoy sa tao. Ulang tawa bala na sa mga bintana ara gapanampuay. Ga problema sa ila kalanon. Ga problema sa ila ibiste. Ulang taon, aga pa. Ulang taon, gapanampuay na sa bintana. Gapanibog anong kaunon. Siling sa tamsi. Siling ang maya. Ang problema sa tao, migo tamsi, maalam pa ni sa aton. Gitawag yan nga
Most privileged pa ni sa aton. Ang opportunity nga gihatag sa ila nga mga tao, wala ihatag sa aton. Pero ang problema sa tao, imo makita, waay sing pagsalig, wala sing pagtuo sa isa nga nagpakaon sa aton. Palpakan na ito na Ginoo. Kita way tauma. Kita way tagitawag yang nga mga maayo nga balay. Unlike sa tao, pero kita ya gatingog ta kaagahon tungod kay nakakilala ta nga ang adlaw nga gihatag sa Dios hindi ta pagpagutuman. Palpakan na ito na Ginoo. Isakto. Nga sa aton ginlantaw sa nagligad, siling pa sa Book of Job, pamangkutan ninyo ang mga kapispisan. Kung sarang ninyo mapamangkot, pamangkutan yung kasapatan, pamangkutan ninyo ang mga isda sa kadagatan. Kay kung makasabat ni sila sa inyo, imo makita, sugiran kamo nga may isa ka Dios nga nagsagod sa ila. Nagtatap sa ila, nagpakaon sa ila. Amo na silang paligid ni Jesus, imo makita, kakulang sa inyo sing pagtuo. Silang paligid ni Jesus. Lantawan ninyo ang mga pispis. Gapanggas bala sila. Lantawan ninyo ang mga isda sa kadagatan. Lantawan ninyo ang mga wild na mga talunon sa latagon. Buhi sila. Gipakaon sila sa inyo Diyos. Pagpakaon nato. Gipakaon sila sa amay nga Diyos. Amo ning word nga unbelief. Kung ara ni sa tao, hindi malipay ang Diyos. Everybody say amen. Tungod kay kung ara ni sa tao, ang tao reklamador. Ang tao imo makita rebelyoso. Ang tao way pagkakuntinto sa mga butang nga din imo makita ginhatag sa iya. Amo na ako natagan nimo ang tao. Isiling pa sa mga karaan ako nabatian sa mga Cebuano ug hatagan nimo dong ug gitawag pagkaon ang tao nga ibutang nimo sa imo palad, hindi na sa magkuntinto, hasta palad mo kauno niya na dalabukton mo. Because man has no satisfaction. Kagdag kung padayonon na ton ining nga word. Yes. Ano ang word nga unbelief? Repeat after me. A refusal on the part of those who hear the gospel to believe the record of God with particular application to themselves. We should have to repeat it. Say it louder. A refusal on the part of those who hear the gospel to believe the record of God with particular application to themselves. Nga hindi na ito ma-apply ang gitawag ang gisugo sa Ginoo sa aton. Nga hindi na ito ma-apply ang aton nabatian. For so many years ang aton nabatian. Repeated again and again because of the word unbelief. What is serious crime, sin in the presence of God? Everybody say amen. Kagdayon, kung imo tanawon diri as we move further, ano ang word nga unbelief? Stand aloof from God. Kung ara ni, mo distansya kagid sa Diyos. Kung ara ni, hindi ka namian sa Diyos. Kung ara ni, imo kita pakulahaw lang ang imo pag-alagad sa Diyos. Kagdayon, rebel against God. Tungkol kay madistansya ka sa Diyos, malayo ka sa Diyos, maribildi ka sa Diyos, mareklamo ka sa Diyos, kag you renounce God, kag dayon does not follow God as He demands. Hindi ka. Ito says ang unbelief, hindi lang ni refusal to believe the provision of God, kundi gitalusan mo ang Diyos sa isa nga hindi Diyos. Way kagapati sa iya, to kay magitalus ka. Nga,
pamatyagan mo, makasarang na sa pagsagod sa imo. Siguro tinigban nga larawan, siguro kwarta, siguro edukasyon, siguro posisyon, pero tanan hindi nakatalo sa Dios. Will and good nga may posisyon ka, will and good nga may kwarta ka, will and good nga you are well educated, pero ang edukasyon, ang kwarta, ang posisyon nga imo ginangkon, without God, it will resort to chaos. Pagpakan na to ng Ginoo. Amo ni ang gireklamuhan sa Dios. Unbelief will resort to the hardness of heart. Nga may mga tao nga matigasin tagipusoon because of the word unbelief. Everybody say na. Because of the word unbelief. Nga ang mga tao nga di mo makita ginwalihan ni Moses, ginsagod ni Moses, gintatap ni Moses. Amo na nga kung kaisa do mahibi ka balakon magbasa ka sa Old Testament. Ang Ginoo ya gadut-dut sa tao, ang Dios ya gapalapit sa tao, pero ang tao ginhawa palayo sa Dios. Sa dira nga nagsaka si Moses dito sa bukid, nagsiling ang Ginoo, Moses tipuna ang mga tao, kay mahambal ko, agud makabati sila sa tingog sa ila Dios. Sa tingog sa nagpagawa sa ila sa Ehipto, sa tingog nga nagpakaon sa ila, sa tingog sa nagpainom sa ila. Sabi mo lang, because of the word unbelief, amo na nga, it is very easy to find a reason for anything. Kung mangduha-duha na gani, kaara na ganing unbelief, hapos lang pagpangita rason. Sila nga mga tao, Moses, ikaw na lang ang mamati. Hindi na lang kami pagpapamatia. Pamatii dito, kag sugiri na lang kami, kay tumano naman. Tuod bala ng deklarasyon? Hindi tuod. Ito kasi pamatian ni Moses ang hambal sa Dios, period kag kama, waay dugangi, waay pudbuhini, gisugiran ang mga tao, pero imo hindi magsunod. Because of the word unbelief. Sabi mo lang, kung imo lang taon ang Biblia, mga pagmahay sa Diyos. Isa sa mga libro sa gitawag yung Biblia nagsiling, pirmi ko gapalapit sa akong mga katawan, agud manginsuod ko nila. Agud maka-experience sila sa akong pagka-Diyos. Pero hangtod karon nagadumili sila sa pagtapik sa akon. Pirmi sila gapalagyo sa akon. Because of the word unbelief. Hallelujah. Dayon, padayon ta. Note. Let us read this with seriousness. The great failure of Israel was this. They just failed to believe God. To trust that He would do what He said. Ang Diyos siya imo makita, ang iya ginhambal tuod na. Everybody say amen. Pag muhambal siya nga din imo makita maimpirno gid. Plakpakan na to na Ginoo siya. Pag muhambal siya nga may langit gid. Even imo makita ya galing kay ang tao hindi lang magpati. Sa gitawag ya nga may record ko sa dira nga nagdrill ang mga atheist nga mga Russian ha. Kay imo makita lambuto nila ang inner core. Ano gid ang inner core? Abi mo lang, sa pila na kakilometro nga drilling, naghalo ang drilling machine. Mag-uwi nagapati, Diyos. The question nga naghalo. Nga nag-freewheeling ang drilling machine. Giariyahan, sensitive nga gitawag yung sensitive nga gitawag yung microphone ka gadgets dito. Sa na-record dito, tinyabaway dito. Kag hinibi ay ang sakwan. Sila mismo nagpahayag base amuning buhok nga nakalapo sa hill. Nagpaintindi nga imo makita yang nga tandaan na to ni nga siling pa ni Apostle Paul, even His eternal power and Godhead is clearly seen so that they were without excuse.
Ang tanan nga himuon sa Dios sa kapahayagan, agud ang tao hindi na siya kabalibad kag makumbinsi na siya nga ang Dios nga diin imo makita, amo ang nagtuga sa langit kag sa duta, amo ang nagbutang siya sing kabuhi, amo ang nagpakaon sa iya, amo ang nagsagod siya, agud nga alagaron niya, pasalamatan niya, daygon niya ni nga Dios. Pero ang tao siya dugi katiga. To trust that He would do what He said and take care of them, provide for their needs, and give them the promised land and the rest. The great failure of people today, history repeat itself. The great failure of people today is very same thing, unbelief. People do not believe in God that He will do what He says. Take care of them, provide for their necessities, and give them the promised land of heaven and eternal rest from the wilderness of this world. Palpakan na ito ang Ginoo. When I was in the prayer mountain, I scanned the record, isa sa mga libro sa mga church fathers. Kag sa kong gilantaw, natandog ito. Natandog ito. Nagsiling ang church fathers dito siya libro. Siling pa niya, gibutang si Adan diri sa paraiso. Ano ang rason? What's the reason nga gibutang si Adan kag si Eva sa paraiso? Isa ka lugar nga way gutom, isa ka lugar nga way balatian, isa ka lugar nga way gitog problema. Pero ginsikway ni Adan kag ni Eva. Hindi lang sila ang nadamage. Tugo gihatag to nga paraiso, hindi lang para sa ila, kundi para sa ila kabataan, kag para sa aton. Pagpakan na to ng Ginoo. It is the deeper interpretation of the word redemption, brothers and sisters. Kag ako nakahibi ko, tuod. Kung way lang binuangi ni Adan kag ni Eva, kag nag-enjoy lang sila sa hatag sa Dios, kag wala sila nagpati sa panulay, waay sementeryo karon, waay hospital karon, waay bululngan sa mga buang karon, waay makililimos karon, way mga batang hamog karon, way mga taong grasa karon sa sini nga kalibutan, tuki ara taga-istar sa paraiso. Pero initanan nangin walay pulos. Gintabog sila sa paraiso, kay ang paraiso amo ning butangan sa mga tao nga nagasunod sa Dios. Pagpakan nato na Ginoo. Sa dira nga wala na sila nagsunod sa Diyos, gitabog sila kag dayon. I have the record sa Apokripa nga gitong the forgotten book of Eden and the lost book of the Bible. Sa forgotten book of Eden, sa the lost book of the Bible, imo makita may mga chapter dito nga di sa gitabog sila, dito sila nag-istar sa kuiba kag dayon. Kasi adlaw gahibi sila nga maglantaw sa paraiso. Ang ilan hamtangan ara ang kagutom, ara ang pagpangabudlay, ara ang pagpabalhas. Samtang nagalantaw sila sa matahom nga paraiso. Siling pa sa church fathers, when I study sa sining nga chapter sa libro sa church fathers, pasalamat nga din ang Ginoo wala na dulai, wala na discourage. Padayon nga bisan pa sa pagkasalawayon sa tao, sa pagkaindi masinulundon sa tao, sa pagkamadodohaon sa tao, may programa nga labaw pa sa paraiso. Palakpakan nato na Ginoo. Amo na nga kung ang una nga Adan, amo ang gitawag naghimo nga di na ulipon takag na dula ang paraiso sa aton. Hindi malulunda ang iya gisugo.
ang iya gisugo, ang iya anak, nga bugtong. Nga hindi lang ang ngalan, Emmanuel. Hindi lang ang ngalan, the Son of Man and the Son of God. Ang ngalan, bisikan Idam. Ang ikaduwa nga Adan, nga halin sa langit. Kag siling pa sa silingat sa fathers, sa namalandong ko sa kagabion, pasalamat ka. Kay ang ihatag sini nga Adan, bisikan Idam nga mo si Kristo Jesus, hindi na ang paraiso nga dutanon, kundi langit na ang ihatag sa imo, nga diin mas matahom pa sa paraiso nga gihatag kay Adan. Pero ang problema mo ni, hindi ang problema ang naghatag. Hindi problema ang gitawag, ang plano sa paghatag, kundi ang problema kita nga hatagan, nga diin, da wala sing pakialam, wala sing pagtuo, wala sing pagsalig sa naghatag. Everybody say. Everybody say. Wala sing pagtuo. Wala gatuo sa naghatag. Sili ka mo, tuod ay haning hambal ni Brian. Tuod ni. San Lucas Kapitulo 22, versikulo 7. Aton lang taon sa gitawag panglantaw paagi sa pulong sa Dios, because we really believe the effectiveness and the efficacy of the Word of God. Hindi na ta. Grupo ta nga nagapati sa sula eskriptura. Ang nasulat ang aton ginpatihan. Anong hambal rin? Basahon ta. Nagsiling sila kay Jesus. Na? Ini nga mga tao nagsiling. Sugiri, bas kugon ta. Nagsiling sila kay Jesus. Sugiri kami kung ikaw bala ang Kristo. Ha? Kabalo sila nga ang Kristo magkari agad sa pagluwas. Sugiri kami kung ikaw bala ang Kristo. Bas kugon ta. Nagsabat siya. Nagsabat si Jesus. Bas ko ta, bisan sugiran ko kamo, hindi man gihapon kamo magpati. Palakpakan na to ng Ginoo. How serious is the word unbelief? Sa nagbasa ko si Lord, luwasa kami kagang congregation sa sini nga kasalanan. Ang pamangko ta, sugiri kami kung ikaw bala ang Kristo. Nagsabat si Jesus, bisan sugiran ko pa kamo, hindi man kamo gihapon magpati. Everybody say man. Dason nga bersikulo. Abi mo lang, imo makita, tandaan ta ni mga kauturan. As your servant, hindi ko gusto nga someday, inyo ko tulisukon kag singgitan nga magsiling kamo. Why kagid ra dyan nagsugid? Sino ni mga tao karong nga ginbasol ni mga extreme prosperity preacher? Ano natabo sini? Nga, pirmi lang gisugiran sa maayo nga mga butang. Wala sugiri nga ang Christianity may mga palaligban. Ang Christianity may mga problema. Ang Christianity may panulay nga din gusto maglaglag kag magpatay sa aton. Wala sugiri. Nga ang Christianity hindi ni tawhay. Sadra nga din mga Kristohanon ka, imo makita sumalangon nimo ang mga pagsulay, sumalangon awayon nimo ang sala, awayon nimo ang imo kaugalingon, batuan nimo ang gitawag yung mga problema sa kusog kag gahom sa isa nga imo gitapikan. Palakpakan na to na Ginoo nga mo si Kristo Jesus. Pila sa inyo nga diin mga Kristohanon nga gisugiran ninyo, pulo pamangkot, ano ni pagka-Kristohanon? Sugiran nimo ang katapusan di magpati. Ano man na? Reliyon man na. Dayon, ano pang bersikulo? Hindi, isa lang ka bersikulo. Siling pa niya. Nagsiling si Jesus sa iya,
Kung hindi ka mo anay makakita sa mga milagro kag makatilingala nga mga butang, hindi pa kamo magtuo sa akon. Pila ka mga tao nga ginayo ang balatian. Pila ka mga tao nga nahilway sa kadisgrasyahan. Pila ka mga tao nga nakasinati sa milagro. Diin sila karon nag-aalagad? Wala. Pila ka mga tao nga ako na-experiensyahan, nga din gipangamuyuan, nga din halin sa ospital, nag-ayo sa seryoso nga balatian, pero diin karon nagbalik sa bulangan, nagbalik sa sugal, nagbalik sa inom, kag napatay na lapod. Amo nimo. Milagro is i-guarantee. Because bisan ano kadako nga milagro kung ang unbelief nga din ara sa imo sulod, hindi ni gitawag ya malaglag paagi sa pagtuo kag pagpalapit sa Dios. Miracle is useless. Pagpakan na ito na Ginoo. Pila sa inyo pamilya nga din imo makita naluwas. Pila sa inyo pamilya nga din inyo gipangamuyuan nga ginpakamaayo sa Dios, pero karon diin ang inyo pamilya. Ari ka din sa simbahan ato sa sugalan. Ari ka sa simbahan ato ka sa mga beach, ato sa mga beach. That is the seriousness of the word unbelief, brothers and sisters. Palagpakan na ito na Ginoo. Hindi ka maglahog-lahog sini. Ito kay madamo na nga nagkadto sa kalaglagan because of the word unbelief. Ano pa nga mga bersikulo? Gusto na kung may mo kopyahan ninyo. Nagtipon ang mga Hudiyo, basahon ta. Nagtipon ang mga Hudiyo sa iya kag nagsiling sila. Nga ginatago-tago mo pa sa amon kung sinugid ikaw? Oh, kagwapo kaya. Nga ginatago-tago pa nimo kung sinugid ikaw? Sugiri kami sing diritso kung ikaw amo bala ang Kristo. Pero sa gisugiran, di magpati. Everybody say man. Ano ka seryoso ni nga sala? Everybody say man, dason. Ano pa? May mga bersikulo pa? Nagsiling si Jesus sila, gisugiran ko na kamo kung sinugid ako, pero hindi kamo magpati sa akon. Ang mga milagro nga ako ginapahimo sang amay sa akon, nagpamatuod man kung sinugid ako. Palakpakan na ito na Ginoo. Ano ang ginawa Ginoo pagkumbinsi? Kung kaisa maluoy ka, bisan pa sa inyo panimalay, ginawa nyo kumbinsi, nga makumbinsi, nga maupod sa imo, sa pag-alakad. Pero tungod because of the unbelief. Amo na bisan-bisan ng simbahan. Ang problema, gamay pa gani, madala pa nimo na, maguyod-guyod pa na nimo. Ari pa na upod sa imo. Pagkadako na, di na nimo madala. Lain-lain na kamo kadtuan madomingo. Everybody say amen. Amo na nga, ang ginikanan, trinon giniya. Ang iyak bata, agod nga, sa katapusan, sa magdako na, maupod niya sa pag-alagad. Dayon may ara pa. Gaulan ning bersikulo. Oh, bisan nahibaluan na niyo kung gusto ko pagid nga padumdumon kamo, nga ginluwas ang Ginoo ang iya na. Siling pa sa Judas. Hindi ni si Judas Iscariote, Judas Tadios ni. Ato si Judas Iscariote, amo tong amay-amay sa unbelief, 42 katunto. Gibudhian niya ang Ginoo. Bisan nahibaluan na ninyo gusto pagid nga padumdumon kamo nga ginluwas ang Ginoo sa iya katawan sa Ehipto. Bisan nahibalo na sila, sige man na walis ba dyan? Tungod kay padumdum na mo. Mintras buhi, ta padumdumon, ta pirmi. Everybody say man. Kaya kung hindi na takadumdum, ano man ng problema? Pero sang ulihi na gipamatay niya ang iban sa ila to kay wala sila magtuo. Nga gipamatay. Anong rason nangawat? Anong rason gitawag niya nakakumit sing gitawag nagkuan siya bo? Wala. Ang rason wala nagtuo. Palakpakan na to na Ginoo. Obligado ang Ginoo sa pagsilot sa mga tao nga way nagtuo. Palakpakan na to na Ginoo. Kung ikaw ay nagtuo nga ang Diyos, maghihatagon,
Mayo ka pa karon, pero someday, you will receive the reward of your labor. Kung ikaw wala nagtuo sa pagkamatarong, pag gusto ka karon sa imo hilikuton, tungkay daway way nagbuot sa imo, pero someday you will receive the fruit of your labor. Tugay hambal sa Biblia. Amo na nga kung padayunon naton, may arapat. Amo ini ang nagsiling ako sa inyo, magakalamatay lang kamo nga wala mapatawad sa inyong mga sala. Wow. Kay kung hindi kamo magtuo nga ako amo ang Kristo, sigurado gid nga magkalamatay lang kamo nga nagapadayon sa pagpakasala. Budlay ni nga mensahe iwali sa simbahan. Damo sini maakig. Pero nga giwali na to. Ito kay ang isyu sini kaluwasan mo. Pagpakan na to na Ginoo sini. Hindi ta gusto nga limbungan. Hindi ta gusto nga madisib. Hindi ta gusto nga intuon. Kag ang hindi pag-into sa aton, masakit man kag sa hindi aton gid pamatian kag basahon ang pulong sa Dios. Pagpakan na to na Ginoo. Everybody say, pamatian ginato ng pulong sa Diyos. Dayon, katapusan. Basahon tani. Gani, tinguhaan tagid nga mabaton ini nga kapahulayan. Tinguhaan tagid. Hindi gid kita magsunod sa mga tao sang unang wala magsunod sa Dios kay base balakon kita man hindi makabaton. Pagpakan na to na Ginoo. Mga utod sa Ginoo, pinakabudlay kung murag ka lang na luwas. Inablang murag na luwas. Waay kagid maluwas. Everybody say amen. May nagpalapit sa iya kumpare. Pare, mura nagsakit ang akong ulo. Siling ang iya kumpare. Inom og murag tablitas kay agud mura ka pug maayo. Everybody say amen. Amo nang problema. Imo makita iya may mga simbahan karon. Abi mo lang utod kag abihan. I would like to have an emphasis. Isa sa mga deeper life nga teacher nagsiling. Pilia ang simbahan, hindi sa iya karatula. Madisib ka kung maglantaw ka sa karatula. Kay way karatula nga negative. Puro na positive kag gitinguhaan na nga karatula nga makuan sa pulong sa Dios. Pero lantawa ang unod. Isa sa sign nga diin gihatag niya siling pa niya. Simbahan gani nga puro lang tawhay ang iwali. Simbahan gani nga imo makita wala nagawali sa sala, wala nagawali sa kadisgrasyahan kung ang tao magpadayon sa pagkaidi matutom. Biya ka nadaan sa sinang simbahan kay hindi na iya sa Dios. Pagpakan na to ng Ginoo sini. Kay ang matuod nga simbahan nga diin imo makita iya makaluwas kag makahatag sa imo sing gitawag iya kahilwayan. Ang simbahan nga nagtuon sa sala, giedukar ka sa sala kag gitun-an ka paano mo makamtan ang kaluwasan nga diin si Kristo Jesus lang ang nagpakamatay sa imo kasalanan. Plakbakan na to na Ginoo. Hindi ka mahilway sa imo kagalingon. Hindi ka mahilway sa iya doktrina. Hindi ka mahilway sa iya pagwali. Mahilway ka kung may relasyon ka kay Kristo Jesus. Plakbakan na to na Ginoo. Dahil makanto kita. Sa krisi. Ano ang antidote? Way galawg-lahog si Apostol Paul sini. Tungod kay dako ni nga gitawag problema sa Christianity. Ano hambal sa Easy English Translation? Encourage each other daily. Encourage each other daily. Hindi kay weekly. Kung mag-encourage kasi mo kag ng weekly, kasi kalang Domingo ma-encourage, mati kaswali, how about Lunes? How about Martes? How about Merkules? How about Huwebes? Dugsingon ka sa problema
sa sini nga mga inadlaw. Amo na ang antidote nagsiling gid, encourage each other daily. Amo na nga imo makita kung sa imo panimalaya, gabasa ka pulong sa Dios, gapangamuyo kamo, gatuon kamo sa pulong sa gasharing kamo sa pulong sa Dios. And that is the undeniable biblical way of encouragement. Palakpakan nato na Ginoo. Everybody say amen. Kaling kay kung kaisa kita aton-aton lan ni, ara na ta mag-ukab sa Biblia kung mahilimatyo na. Ara na ta mag-ukab sa Biblia kung nagmasakit na. Ginawan na tang pangita diin tuman. Ginawan na tang pangita kung imo makita iya. Ginawan na pangita naton kung kitog maputos na ta sa utang. Ginawan na tong pangita na sa Biblia. Ang hambal sa Biblia, encourage dili. As long as it is still today. Amo na nga ang word nga hambal dire. Ano gani? Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Uy, kakibalo ano matabo sa imo? Today is a gift. Palakpakan na ito na Ginoo. Entonces, sa buhi ka sa sinang nga adlaw, makabati ka pa sa panugaok sa manok, makainom ka pa sa kape, maka-enjoy ka pa, tandaan gini mo ni, you need a word of encouragement. Palakpakan na ito. Kag ang word of encouragement, nagahalin lang sa pulong sa Dios, nagahalin lang sa pagpangamuyo, nagahalin lang sa pagsimba kag pagpasalamat sa Dios sa adlaw-adlaw nga ginhatag sa Dios sa imo. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung isa gani kasimbahan nga way gatudlo sa imo sa debosyon, palagyo ka na sa nga simbahan. Kaya mo lang, ina nga simbahan, atangan ka lang sina gitawag ya, madomingo, kag ituklod ka, kag tumbahon ka. Na, propesiyahan ka lang. Ang propesya maayo man, pero hindi na garantiya nga amo ang magpabakod sa imo sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, ang makapabakod sa imo, ang imo closeness kag relasyon sa Dios. Kay bisan ano ka nga oras kwaon sa sinang adlaw, ano ka nga oras mapatay sa sinang adlaw, ano ka nga oras tawgon sa sinang adlaw, na-encourage ka na nga din, kabalo ka na din ka makanto. Palakpakan na ito na Ginoo. Ano ang word nga encouragement? Inspired with courage and hope. Ari diri. Amo na nga may 24/7. May gitawag ya may Bible study. May gitawag ya may prayer meeting. Agud nga edukahon kapirmi sa word nga encouragement tungod kay kun wala ning word nga encouragement, ang mag-encourage sa imo ang imo mga upod nga makasasala, pag-encourage sa imo agud nga magpatuyang ka sa pagpakasala. Kay balobla ka mo makaturan? Ari man ning akong badi-badi ni. Imo makita iya. Hindi na malipay ang palahubog kundi nakahagad sing isa man ka tawo nga iyahugon. Nagpaintindi kung hindi ka ma-encourage sa imo upod sa pagbasa sa pulong sa Dios, hindi ka ma-encourage sa pagpangamuyo, hindi ka ma-encourage sa 24/7, hindi ka ma-encourage sa prayer meeting, iban ang mag-encourage sa imo agon magpatuyang ka sa sala. Palakpakan na to ng Ginoo. Inspire with courage and hope. Give help to make a favoring condition. Nagpaintindi ang imo makita ang pulong sa Dios amo ni magdala sa imo sa favoring kondisyon. Pagdasig, pag-agda, agat, awag, paghatag o paglaom. Arita sa kalibutan nga way na ni paglaom ya. Tandaan mo na yung imo makita, hindi lang Pilipinas may problema. Afrika may problema. Ang Amerika mismo may problema. Ang Europe may problema. Puro may problema ang bilog nga kalibutan. Pero pasalamat ta nga bisan ari ta sa kalibutan nga may problema, tungod na galaom ta nga may maghatag sa aton sig paglaom dira sa iya pulong. Palakpakan nato na Ginoo. Wala tablan. Dayon, makadto kita sa example bala. Basi-basilan ka mo, historically, basi, hindi ni tuod. Basahon na ton. Kalabanan sa ton, mga edukado dire. Ang iban mga maestra.
Ang iban mga school graduate, ang iban mga gitawag nga mga kabalo na, kag knowledgeable na sini sa history. Christopher Columbus, navigator ni sa discoverer and rediscoverer. Si Magellan, discoverer lang to. Hindi to rediscoverer. Columbus was greater than Ferdinand Magellan. Tandaan ta ni sa history. Discoverer and rediscoverer of the new world. History tells us new world. Imo makita, after much difficulty, he obtained the patronage of Ferdinand V and Isabel of Spain, of his prospect of sailing west to reach the Orient. Tungod kay imo makita sadto nga panahon kung hindi ang patronage sa gitong hari, mga hari kag mga reyna, hindi ka kalakat being a navigator, being a gitong discoverer. Tungod kay kinahanglan ka bapor, kinahanglan ka paragata nga sakyan. Dayon ang kasaysayan nagsiling. August 3, 1492, he left Europe with 3 ships. Naghalin sa Europa, sakay sa gitawag ya tatlo ka gitawag ka paragata, mga gitawag dako nga sakayan pangdagat. Ang isa, ang ngalan Penta, Nena, ang Santa Maria. Kagdayon ining tatlo nakalambot sa Bahamas. Amo nang gitawag ya isla nga din imo makita dira halin si Miles Monroe. Dayon October 12, 1492 na he sailed to Cuba and Haiti before returning to Spain. Nagkuan na po siya, nagkanto na po siya dito sa gitong Cuba. Siya ang discoverer sa Cuba. Kagday nagkuan sa Haiti before siya nagbalik sa Spain. 1493 the second voyage, iyasikan nga voyage. 1493 to 1496 took him to Lesser Antilles, Puerto Rico, and Jamaica. Iyan na diskubrihan, balik na po siya. Uy ni, amo ning lain ni siya. Imo makita iya na po na diskubre ang gitawag ang Puerto Rico kag Jamaica kag sa iya ka third voyage niya 1498 to 1500 to Trinidad, the coast of Venezuela. Apat ni siya ka voyage. On his fourth voyage, 1502 to 1504, he explored the coast of Central America. Amo na nga imo makita iya, hindi ni lahog-lahog nga tao. As I read the history, hindi ni lahog-lahog nga tao. Pero ano ang sikrito sini nga tao? May duha ka sikrito ni siya. Nga sa iya panahon niya, duna na, close in thinking na, gikandaduhan na ang hunahuna sa bilog nga kalibutan nga numurbiyan. Way na lugar nga way na diskubre sa tao. Way na. Pero hindi nga tao ya, alam ni nga tao. Hindi ni lahog-lahog. Nga, sa magatindog siya sa gitog shoreline sa Europe, makita niya nga may mga anod nga gitawag niya nga mga bunga sa prutas nga iya gilantaw, waay sa Europe. Kag nagapati siya may gihalinan kag ang gihalinan sini, wala pa na diskubre sa mga European people. Amo to gi-encourage niya ang reyna kag ang hari, nga imo makita, kadtuon nga mga lugar. Kagdayon ang iyang battle cry is Murbian. Kag sa namalandong mulakos ini, amo ni Kristohanon. Sa mga Kristohanon lang nga, sila nga way nagid, amo na lang ko sini. Hindi pala. Kutob na lang ko diri. Mapatay na lang ko nga palahubog, mapatay lang ko nga sugarol, mapatay na lang ko nga pigado, mapatay lang ko nga makaluluoy. Swerte ko ni. That is part of my life. Hindi bala?
Kabalo bala ka mo makautoran ko ang panulay maghulag. I would like to have an emphasis ini sa dito ko sa Prayer Mountain sa Dagligan nga adlaw. Ibutang ka sa yawa sa box. Ibutang ka niya. Agud gini ka kakita sa palibot. Prisuhon ka niya sa box. Kung ang iya box nga prisuhan, amo ang way paglaom, mapatay ka nga way paglaom. Kung bisyo, ibutang ka niya sa box, mapatay ka na sa box. Everybody say amen. No. Kung palahubo ka, hindi siya gusto nga makagawa ka sa box. Kung dalok-dalo ka, hindi siya gusto nga makagawa ka sa box. Kung sa lawayon ka, hindi siya gusto nga makagawa ka sa box. Amo na ang plano sa panulay sa imo. Ang imo makita, ang ara lang palibot sa box. Kung palahubog ang imo makita, ang imo lang amigo ng mga palahubog. Kung sugarol ka, ang imo makita lang bulangan lang. Huwag kakihibalo nga may outside of the box nga kung imo makita, makahibalo ka lang kung ano kaayo ang Ginoo. Mag-enjoy ka outside of the box. Palakpakan na ito na Ginoo. Sana. Amo nang yawa. Kag may mga Kristohano nang gibutang sa box. Gibutang sa box sa pagkahakog. Amo na nga hindi ka-enjoy sa blessing of generosity. Gibutang sa box sa itong pagka-masinuayon. Imo makita, hindi ka-enjoy sa blessing nga diin imo makita ginaman sa Dios para sa iya. Not unless nga gubon, mga muyo ang ara sa box, nga diin imo makita ang Ginoo magluwas siya halin sa box. I would like to repeat it. Gusto lang na kung tungong kay may pagkaon man ta sini. Imo makita iya, tapos sini manyaga man ta. Tandaan mo ni, nga mintras pagkabuhi, may paglaom ka, may murbiyan. Palakpakan na ito na Ginoo. Habang may buhay, may pag-asa. Ang pag-asa mo hindi isa reliyon. Ang pag-asa mo hindi isa kwarta, kaya may hindi mahimo sa kwarta. Will and good nga may kwarta ka. Ang pag-asa mo kung kaluwasan na si Kristo Jesus lang. I would like to repeat it for more clarification. May isa ka misyonero nga nagkanto sa India. Kay balo ka sa India, ara dira mga philosopher, ara dira ang well-organized nga religion sa Hindu. Kag siling pa sa kasaysayan ang Mahabharata, imo makita iya, una pa ni sa libro ni Moises. Tungod kay imo makita na sa Indus Valley, imo makita iya una na nga na-populate sa history sa world. Kag sila ya, agud makabintaha sila sa iban nga mga lahi sa tao, damo sila Diyos. Kung kinahanglan ka kalayo, may Diyos sila sa kalayo. Dito ka mag-ampo sa Diyos sa kalayo. Kung kinahanglan ka gugma, dito ka mag-ampo sa Diyos sa gugma. Purti ka praktikal. Kung imo kita gusto ka Diyos sa prosperity, dito ka mangayo. Dito ka magsindi sa Diyos sa prosperity. Puro ni may mga Diyos-Diyos. Kag dayon ari diri sa China kag sa India, ari diri ang mga philosopher. Ari diri sila ni gitawag ari diri imo makita iyang mga bantog nga mga philosopher. Mga religious leader, ari diri si Confucius, ari diri si Buddha. Kag dayon ini nga mga reliyon hangtod karon nagdalagko upod sa Christianity. Di may isa ka Kristohanon dito nga gusto siya nga i-introduce si Christ. I-introduce si Christ. Abi mo lang niya gihimo. Naghimo siya gitawag niya nga, nagpa-drawing siya sing gitawag niya, maayo nga pagka-drawing nga gitawag niya, ilustrasyon. Nga sa magwali to siya mo ito'y gigamit.
Dito sa gitawag daw, billboard nga din, gidrawing nga maayo, kagipintura sing maayo, gipakita niya ang tatlo ka approach sa tao nga makaluluoy. Una, makita nga din may bubon nga hindi nagid kagawa ang tao dito sa sulod. Sabi mo lang, iya gi-dramatize dito sa picture, nag-agi si Buddha. Ti naglingling sa buho. Siling si Buddha. Tinguha nga makagawa ka sa buho, kay leksyonon taka sa Four Noble Truth. Seminaron taka, pero tinguha ka nga makagawa sa buho. Tinguha ka. Disipulon ta ka. Ang pamangkot, paano makagawa sa buho? Bisa ko sa kama sa tao, hindi ka kagawa. Kaya ang buho lain mo. Gamay ba? Dako dito sa sulod. Paano makagawa? I-illustrate, nag-agi si Confucius. The Apostles of Ethics. Naglingling sa buho. Sila yung Confucius, ikaw. Kung nagpati ka pa sa Code of Ethics, sa gitawag sa maayo nga pamatasan, hindi ka matambog sa buho. Karma ning natabo sa imo. Siguro damo ka man gihaboy sa buho, amo na nga bayad na sa imo, antusad ato ka mapatay. Kaya way ka nagpati sa Book of Ethics nga akong gisulat. Waay gid mahimo. Pero ang last nga nag-agi, si Kristo Jesus. Amo ning pinakatahom sa aton Ginoo. Abiyan. Ara ka masabak, ara ka sa buho. Unungan ka niya. Si Kristo Jesus way nagwali sa gitawag niya nga Sermon on the Mount. La. Sa pagkakita niya nga hilimat yon ang tao sa buho, naglumpat siya sa buho. Kagdayon iya gitibong ang tao nga makagawa sa buho. Kagdayon nag-upod siya sa tao sa pagpauli halin sa buho. Palpakan na ito na Ginoo. Amo ni si Kristo Jesus. Kung ara ka sabak sa kasalanan, ara ka sabak sa poverty, ara ka sabak sa discouragement, imo makita, updan ka niya. Agod maluwas ka halin sa buho. Palpakan na ito na Ginoo. Columbus sank for the first time. Kaagi ni sa lunod. In complete despondency in this hour of gloom, Columbus heard in night a voice addressing the word of comfort. O man of little faith, o tao nga may gamay sing pagtuo, why thou art cast down? Nga maluya ka, nga musurinder ka. Fear nothing, I will provide thee, I will take care of thee. Palakpakan na ito na nga mo surrender ka. Imo makita, hindi ka mag-surrender. Tatapon ta ka, providean ta ka. Ang kasaysayan nagsilay. Daw maatras na si Luther. Amo to nga, nakita nga din, gakurog si Luther, pero gatikang. Pero ang kasaysayan nagsiling, akon gilantaw sa kasaysayan, imo makita iya sa si Martin Luther in the front of the German court. Nagpalapit sa ini si George von Franksberg, one of the military commander. Nagpalapit siya sa nahibalaan niya nga doon na tarantar na. Ipikpik niya ang gitawag niya abaga ni Luther kag siling par sa sine nga gitawag niya military commander. If thou art isiling pa niya, if thou art right, kung ikaw husto, and sure of thy cause, proceed in God's name and be of good cheer. God will not forsake thee. Nagitudluan ko sa pagkamanggihatagon, partner mo ang Ginoo, pagpakan na ito na Ginoo sila. May business ba lang nga, ang imong partner, way labot sa imo? Ikaw na sige ganansya. Sino mamaupod sa imo?
partner mo. Imo makita nakaganansya ka mo. Imo makita ya, way siya gitawag, way sa parte, imo tanan. Kakuha kami sindako nga kasili dito sa Prayer Mountain sang una. 3 kami. Gipartida, 3 untani gipartida. 4 ang akong pagkaisa, gi-4 ka partida. Kilala si Disdong Mado. Sabi mo lang, siling ko sa akong pagkaisa, nga 4 man eh. Na 3 mo na ta nakakuha. Iyan ni tatay, ang ika-4. Nagipartidahan man ni mo tatay, tatay mo nga, way matulabot rin. Kita man 3 ang nagpatay-patay sinidakop sa kasili. Ito si imo makita yakon partnership gani. Imo makita tandaan mo ni. Just imagine Aryo. I would like to say with honesty. Imo makita ang Ginoo ga kapaulan, ang Ginoo ga painit, ang Ginoo tag-iyas duta. Ginoo tag-iya sa tanan. Yutay lang ang pangayo sa Ginoo, hindi pa nimo ihatag. Di ba ni Amen? Imo pa gitawag dumilian. May partnership ba lang nga, napulo lang ang, sa pulo siyam lang ang, siyam imo, isa lang iya. Imo pa kawaton ang iya. What kind of partnership is this? Nagpaintindi kung imo tanaw niya, imo makita ang imo partner sa imo pagpanlakaton sa sini nga kalibutan. Hindi lang tao, kundi Diyos. Pagpakan na ito na Ginoo. Amo na nga kung magakaon ka, magainom ka, makapisti ka, tanan nga mga butang nga din, imo makita iya, imo na enjoy, kinahanglan ka magpasalamat, nagpasalamat, katukoy may partner ka nga mo ang Diyos. Kagdayon, partner nimo si Kristo Jesus, imo makita kag may partner ka nga upod man. Nagpaintindi nga imo makita, hindi ni madala logic, hindi ni madala gitawag ya bulo-balibad, hindi ni madala rason-rason, tungo kay partner mo na ang imo upod sa grupo, pagpakan na to na Ginoo. Everybody say amen. Everybody say amen. That is the partnership. Makanto kita. Kasi pasili ka mo, Bradyan, binuang maniwem ni sa Biblia, ari ni sa Biblia to. Imo makita iya, basaha ang gitawag iya, Philippians chapter 4. Kay kung way ni partnership, ya, hindi ta kasurvive sa tong gitawag atong Thanksgiving. Hindi ta kasurvive. Because of the word partnership. Nagmandinalag unta sa atong Thanksgiving. Pagpakan na ito na Ginoo. Sa Easy English Translation Okay. Siling padere, salamat gid sa inyo pagbulig sa akon sang akon mga palaligban. Apostol Paul niya. Masiling kamo nga si Apostol Paul ay palaligban? Masiling kamo kay Apostol siya, way na sa problema? Gakinahanan siya someone nga sa iya panahon makasurvive siya. Pero salamat gid sa inyo pagbulig sa akon palaligban. Dayon? Basahon ta. Kamo nga taga Pilipos, nakahibalo nga sang pagsugod ko wali sa maayong balita, naghalin ko sa Macedonia. Wala sing iban nga iglesia nga nagbulig sa akon gikinal kundi kamo gid lang. Wow. Nantawab lang yun na. Siya nagtukod sa Ephesus. Siya nagtukod sa gitawag yang Corinto. Siya nagtukod sa gitawag mga kasimbahanan. Pero ining taga Pilipos lang gid. Hindi gali tanan nga makalambot sa paghibalo sa sini nga kamatuoran. Diin ang Corinto. Diin ang Efeso. Nga ang taga Pilipos lang. Diin ang mga Galatian believers.
Kagdayon, nagwonder ko sini. Kagdayon, padayang pagbasa. Bisan sang dito ako sa Tesalonika, sa dito sa Tesalonika, makapila ka mo nagpadala sing bulig sa ako. What a wonderful testimony. Dayon, ginsambit ko ini. Hindi tungod naghandom ako makabaton liwat halin sa inyo, kundi ginahandom ko nga kamo makabaton man sing balos tungod nga kamo nagahatag palakpakan nato na Ginoo. Hindi gi kamo magpati kon magsiling intuon kamo sa panulay nga ang paghatag, way kamo mabaton. Everybody say amen. Pwede ka makasiling nga din naghatag ko, way kog expectar mo baton, pero masugot ka kid mabaton ka gid because that is the principle. Blessed is to give than to receive. Palagpakan na ito na Ginoo. Amo ni, hambal sa Biblia. Kung maghatag ka panahon sa Ginoo, may panahon ang Ginoo sa imo. Palagpakan na ito na Ginoo. Kung maghatag ka sa Ginoo, sing tiniun, may tiniun ang Ginoo sa imo. Nga may mga tao karon nga din, sige tawag panahon sa kadisgrasyahan, sige tawag panahon sa katalagman, hindi magsabat ang Ginoo. Tungkol way panahon ang Ginoo sa ila. Palakpakan na to ng Ginoo. Hindi ni kay tikal-tikal nga kwan. I study it again and again. Versikulo 18. Karon bastante ako kag sobra pagani ang tanan nga akon gikinahanglan ari na agud wala sing kulang tungo kag ginpadala diri sa Epaphroditus ang inyo gipadala nga bulig, ini nga bulig pareho sa mahumot nga halad nga ginhalad sa Dios nga iyang nabaton nga may kalipay. Abi mo na makautor historical background. Gusto na kon nga maintindihan ninyo ni nga sulat. Ang Pilipos is a dungeon epistle. Dito na si Apostol Paul sinis sa dungeon, sa prisuhan. Palatyo na ni nga tao. Palatyo na ni siya nga tao. Hindi ni lahog-lahog nga Pilipos. Dito na ni. Gipriso na ni siya ni Nero. Gikadinahan na ni. Pero ini si Epaphroditus nga di isa sa membro sa gitawag Philippian Church, gikomisyon gi sa taga Pilipos, kadto ka, sang una way pa eroplano utod. The historical background sini, siya doon ni ka dramatic, siya doon ni ka significant, sang una lakat lang sakay sa kabayo, sakay sa paragata. Kung magkadto ka sa Roma, it will take months. Pero sa nakahibalo taga Pilipos nga, napriso na si Apostol Paul dito sa Roma, gipadala gid si Epaphroditus. Abi mo lang si Ura Robert nagtuon sini kagday natandog ko. Isa sige pamangko dito, way pasilpon sa una mo. Way pagitawag yung mga modern gadgets na mahibalaan mo, mga GPS, way pa na. Ibo makita ini si Epaphroditus, it took months to gather the information where Apostle Paul was. Mangkot. May ari diri bra tao nga putot nga kalbo. Nga din imo makita gawali sa mga balita. Just imagine, ano kadako ang Roman City? Just imagine bala. Pero ang komisyon niya dito sa Philippian epistle, ang Philippian believers, pakikitaigid si Pablo, bisan ara na sa kamatayon, bisan ara na sa bitayan, pakikitaigid. Kagang kasaysayan nagsiling. Imo makita iya ang kasaysayan nagsiling utod. Sa dira nga may nakanotisya nga din na priso dito sa dungeon, imo makita nagkadto gini si Epaphroditus dito. Kag nagsulo dito sa silda diin si Apostol Paul gingapos na sa kadina. Hindi na niya ni mapuslat. Dason nga inadlo patyo na ni siya. Abi mo lang, kung basahon ninyo, siling pa ni Ura Robert, ang kamot nga nagdawat sa hatag nga pagkaon kag mga goods nga gindala. Gakagilkil ang kadina nga din ara sa kamot. Kagdayon, ginbato ni bisan idi na siya kapulo sa tanan.
Kagdayon, ano ang hambal? Amo na nga hambal nga dinagsiling siya ang inyo hatag nangin mahamot nga dulot para sa Dios. What is the reward? Siling pa, my God will supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus.